Ako po si Lolita Berha, 47 years of age, nakatira sa Barangay Abella, Naga City. Ang aking disability po ay physical dahil ako po ay may scoliosis. Nung ako po ay college, may naramdaman na akong, talagang naramdaman ko na siya whenever napapagod ako. Nung nagpa-check up ako sa orthopedic sa Manila, na-discover namin na meron akong scoliosis. Then nagsuot ako ng braces nung college ako, tapos meron akong tinitake na medicine para sa pain. After college, hindi na ako nagsuot ng braces. After ako maoperahan, naramdaman ko ulit siya. Alam naman nila akong fighter, strong. Nakadepende siguro yung mararamdaman nila sa makikita nila sa aking epekto. So, walang effect sa akin, wala din sa kanila. Since yung anak kong panganay, lagi niyang sabi, careful sa pagbubuhat, lalo na pag namamalengke, sabi niya, lalo na pag madulas, sabi niya, lagi kang mag-ingat. Kasi baka yung kinikita mo sa mga binibenta mo, dyan lang mauwi pag ikaw ay natumba. Talagang tumatakbo ako, tapos sporty ako, kahit nung high school ako, college days, nagbabasketball ako, nagpo-football, hindi ko na siya magawa. Kahit yung pagtakbo, hindi ko na siya magawa. Pero so far, dun lang naman ang epekto. Yung mga mabibigat na dati kong ginagawa. And syempre sa ngayon, yung pag namamalengke para magbuhat ng mga bagay-bagay, dun siya may epekto. If ever na trinay ko na buhatin yung hindi dapat, ang aftermath nun mamaya, talagang parang may tukod yung likod ko na masakit na masakit. So, siguro, careful na lang din ako sa mga pinagagagawa ko. Bago pa kasi mag-pandemic, ako talaga ay nasa marketing. Mahilig ako mag-live sa Facebook. Talagang kahit anong pwedeng ibenta, binibenta ko. Lalo na nang nag-pandemic, parang mas dumami yung income ko kasi nagkaroon ako ng contact from China na friend ko na pinadadalhan niya ako ng mga mask. Di ba nung pandemic, mas mabenta yung mga mask, yung mga protective gear. Mas lalong dumami yung benta ko nung pandemic. Kumbaga, walang epekto si pandemic sa akin kasi syempre dapat tayo, alam natin, flexible tayo. Hindi tayo dapat padadala sa pandemic. Kung hindi mo kayang ibenta si leche flan, si banana cake, pwede kang maghanap ng ibang sources na pwede mong ibenta base sa panahon at base sa pagkakataon. Bago numating si Atrib, nag-TESDA ako. So doon ko na-feel na siguro time ko mag-focus sa baking. Since feeling ko nandun din yung ano ko, yung strong side mag-bake. Imagine at the age of 47, saka ko nalaman na ito pala ang dapat kong gawin. Recruit po kami ni Ma'am Nori dahil siya yung punong abala nung time na yun para sa mga PWDs na mag-training. Si Atrib ang nagbigay dito sa Naga City ng Digital Business Basic Training na nakatulong ng malaki sa amin, lalo na sa akin dahil ever since nagbi-business na ako, hindi ko alam yung mga paano yung proper way ng pagpo-post sa Facebook, paano yung proper way ng pagpipicture at paggagamit ng mga modern technology like CapCut, Notes, etc. Pati yung kung paano mag-posting ng tama. After ng training namin sa Atrib, nalaman ko na all the while pala, nagbebenta ako, lugi ako kung ibabase dun sa tamang posting. Nung nagpasa po ako ng business plan sa Atrib, so far, approved naman kay Atrib at merong mga minor suggestions. Pero na plancha naman, okay naman po. Mami Lolit's Cakes and Bakes na nagki-cater ng mga banana cakes, customized cakes for all occasions, cookies. Pero mas priority ko yung cakes and leche flan kasi hindi naman po sa pagmamalaki. Meron na po akong 4 na restaurant dito sa Naga na regular na nag-order sa akin ng leche flan at banana cake. Ang first challenge talaga na pinagdaanan ko, syempre yung funding. Since nag-umpisa ako sa maliit, then nagbigay nga ng support si Atrib, medyo nakaluwag-luwag doon.
May pagmamalaki kung yung aking income ay nakakapagbayad na ng bills sa bahay, nakakabili na ng mga dog food para sa aking 8 dogs and 24 na pusa. Nakukuha ko na siya sa aking, nakukuhang dilensya sa aking business. Bilang isang baker, lagi kong naiisip paano ako lalaban sa mga matitibay at mga matatagal na sa business. Ang ginawa ko po, yung binigay ni Atrid sa akin, bumili ako ng mga pang-design na mga, like yung mga candy toppers. Dati, ang ginagamit ko lang ay paper toppers. And meron na po sa akin nag-request dati na kung meron ako mga candy toppers. Yung candy toppers, bihira dito sa Naga City. Meron ako nakilala isang Bicolano na may tindahan sa Divisoria. Sa kanya ako kumukuha. Pati yung mga boxes. Dahil yung mga boxes, halimbawa ang presyo niya sa Manila ay 10, dito sa Naga nagiging 30 pesos. So malaking savings sa akin yun. Nag-umpisa kasi ako is 3,000, nadagdagan ni Atrib ng 5,000. Sa ngayon meron akong pinapaikot-ikot na 20. Sa ngayon po kasi na lumalaki yung demands, dati ang 8,000 is malaki na sa akin. Ngayon medyo marami ng demand sa aking product. At least yung 20,000 ko dapat hindi bababa sa 10,000. In case of emergency na kailangan kong kumuha doon, dapat yung 10,000 ko intact. Para in case din na halimbawa gaya ng isang araw, merong nag-order sa aking 150 leche flan, syempre malaking puhunan yun, malaking kita. So dapat intact lagi si 10. Yung other 10K, yun yung doon ako kumukuha ng mga other expenses sa bahay, sa bills. And kung hindi naman siya umaubos, babalik ko na naman siya sa 10. Halimbawa, yung 10K na pinapaikot-ikot ko, may sobrang 12, babalik ko na naman siya dun sa 10. Meron po akong Facebook account na Lolita Berha at isa pang Facebook account na Mami Lolit's Cakes and Bakes. Doon po naka-post lahat ng aking mga ginawang cake. Ako po ay hindi nagpo-post ng hindi ko gawa. So kung anong makikita nyo doon, yun yung gawa ko. In case po may mga gusto kayong design, dahil gusto niyo ng customized cake, suggestion nyo po kung anong kulay, kung anong level ng sweetness, at kung anong flavor. Yung aming basic training sa digital, malaking tulong yun sa amin. Since first, doon namin natutunan kung paano gumawa ng mga catchy quotes para makumuha ng attention yung mga post mo. Plus, siyempre kung paano mo i-edit yung mga picture mo and kung paano yung proper costing ng product na alam mong hindi ka lugi. At siyempre, kung paano mo mas pagagandahin yung packaging ng iyong product. Plus yung SWOT na aming natutunan yung strength, kung saan ka kukuha ng lakas, yung mga weaknesses, at yung mga pangyayari na hindi maiwasan na kailangan mong i-overcome. Lahat yun ay natutunan namin sa digital basic training namin. After nung aming basic training sa digital, wala akong pakialam kung anong ipopost ko, kung anong i-comment sa akin. Basta yung makapag-post lang. Ngayon, syempre, medyo marunong ka na. Kasi nga sa totoo lang, medyo mahina ako pag mga tungkol sa modern technology. Anyway, meron naman kasi akong anak na gumagawa dahil yung anak ko ay computer engineering. Nakadepend ako sa kanya dati. Kaya lang, sabi niya, ma, paano pag nasa school ako, busy ako, paano ka na? Ngayon ma'am, dahil nga sa natutunan ko siya sa basic training namin, nagagawa ko ng mag-isa, pati yung paggawa ng mga topper, yung linalagay sa ibabaw ng cakes. Siyempre sa tulong ni Atrib at sa tulong ng anak ko kung paano gawin lahat-lahat, kung paano gagawin si Snapchat, paano gagawin si picture editing. Lahat yun ay natutunan ko sa Atrib. Plus yung paulit-ulit kong sasabihin, yung pagpo-posting ng tama. Every time may ilo-launch akong bagong product, so alam ko na. Pag kasi nagbi-business ka, pinaka-suggestion ko din is yung ikaw mismo ang mamalengke para hindi ka nakatutok sa isang tindahan. Di ba yung 25 centavos, malaking bagay yun.
Kaya ako medyo matagal mamalengke kasi kung saan merong mura, doon ako pupunta. Hindi ako nakatutok sa isang tindahan. Sa buhay kasi natin, hindi tayo dapat natatakot matuto ng mga bagong bagay. Gaya sa akin, takot akong humawak ng computer kasi feeling ko pag hinawakan ko siya, may madidelete ako. Yung pala ay ano lang, it's a matter of learning and it's a matter of pagtanggap na kakayanin ko pala. Bilang isang ina, hindi dapat tayo nawawalan lagi ng pag-asa. Since paano magiging strong ang ating pamilya kung tayo mismo ay mahina? Kumbaga tayo ang ilaw ng tahanan, kung makulimlim yung ilaw, paano na yung ating mga anak at mga umaasa sa atin? And syempre, ang natutunan ko din ay kung paano maging mas strong, paano maghanap ng mga sources like yung mga trainings and mga kailangan para sa ating businesses. Siyempre, dapat kailangan din tayong marunong dapat tayong magtanong, mag-inquire dahil ang ating gobyerno ay maraming mga trainings. Ang kulang lang yung ating pagiging resourceful. Hindi dapat hadlang ang ating disability. Kung ano man ang ating naiisip na sa future, kung ano ating mga pinaplano at binabalak. Yung disability dapat, yun yung magiging silbing lakas natin para mas makipaglaban sa buhay. Meron kasi laging sinasabi sa akin ng lola ko, na kung ikaw ay nabuhay ng mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung ikaw ay namatay ng mahirap, kasalanan mo na yun. Dahil hindi mo ginamit yung haba ng buhay mo na maghanap ng pagkakakitaan at naging tamad ka. Ang Atrib po ay merong Facebook account. Pwede kayong mag-inquire doon dahil marami po silang mga programa na libreng binibigay at sila po ay namimigay pa ng pangpuhunan kung kayo po ay deserving. Hindi po natin kailangang magtago dahil tayo ay may disability. Kailangan nating lumabas para sa future ng mga anak natin. Kung wala kayong anak, para sa future mo. Hikayatin natin ang sarili natin na huwag mahiya. Kasi kung anong meron tayo, meron din sila. Maraming salamat po sa Voice Philippines, Norfield PFID at sa Liliane Funds sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matuto, magkaroon ng lakas ng loob, makilaban sa totoong mundo, plus ang pagbibigay sa amin ng pondo, mas lalong lumakas ang loob namin na gumawa at ng sariling produkto na maaari naming ipagmalaki at makapagbigay tulong sa iba pa. Ako po ay nagtuturo na ngayon ng baking sa mga solo parents plus sa mga PWD na gustong matutong mag-baking at para sa kanilang dagdag income sa pamilya. Siyempre po, mas malaking pasasalamat sa Atrib, sa lahat-lahat, sa pagkakataon, sa guidance, pati sa fund na binigay ninyo na kami ay natutong tumayo sa aming sariling mga paa. Ngayon, hindi na halata na kami ay may disability dahil kaya naming lumaban at ang aming mga product ay may assurance kami na kaya naming ilaban kahit kanino. Gusto ko rin magpasalamat sa LGU Naga City sa pagbibigay ng pagkakataon at pagpapahiram ng lugar na to sa aming trade fair at sa laging paghikayat sa mga disabled ng Naga City na maging mas malakas at sa suporta na lagi nilang binibigay. Kahit sana kung pumuntang lugar, sana all daw taga Naga City. Dahil kung inyong makikita, grabe ang suporta ng Naga City sa mga senior citizen, person with disability at sa mga solo parent. Sana i-grab natin yung mga chances na binibigay sa atin na matuto at makatayo sa ating sariling mga paa.